my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. Have raised the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies calling before you is the shadow you cannot overcome. And just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time the sorrow more than just your heart, and reciting all those verses just want to. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayers, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He's there. Instead of asking why did it happen, think of where it can lead you from here. And as the pain is slowly easing, you can find the greater reason to live your life triumphant through the tears.
Since I started for the kingdom, since my life He controls, since I gave my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, the love He bestows. Each day is like heaven. My heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Every is supplying, and His grace He bestows. Every day my way gets brighter. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day's like heaven. My heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Each day's like heaven. My heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Amen mga kapatid. God first morning po sa lahat. Kamusta po kayo? Inagahan ko na din tayo nakakapag-start doon sa kabila. Si Pastor Nelvin ang host doon ngayon. So, tayo ay mapalad ngayong umaga. Kasama natin sa live kahit malabo yung video niya nagawa niya ng paraan. Ano? Nakakonect siya doon sa bintana yung kanyang yung kanyang cellphone. Ano po? Kailangan magawa namin ng paraan yun para lumakas yung signal niya. Pag-iisipan natin yan. Samantala tayo ay kukonect doon sa CLPM. Good morning po. Nandyan sa mga live ngayon. Kauna-una, Ate Lorna. Good morning po. Sister Resbeb. Ayan, Sister Emelinda. Ganyan na po. So, iba papasok pa lang unti-unti na magdadatingan. Ano po. I-open ko lang yung aking Zoom. Kahapon kasi medyo na-late tayo sa kanila eh. Sabi ko ba't ganun patapos na agad? Alas 4 pa lang. Ayan, tingnan natin. Happy Vesper nga po pala na po. Ngayon ay Preparation Day. Ayan na. Ayan. Sige po. Pastor Nelvin, wala yatang audio. Pastor, walang audio. Oo. PSI, wala po tayong audio.
Naka-live na po tayo mga kapatid. Okay lang po. Mr. Melvin, yung scripture reading natin mamaya, yung Bible reading natin, schedule is Hebrews chapter 2. Okay po. Yeah, yun yung ating scheduled reading sa worldwide. Okay. Yeah. Kasi wala po tayong audio sa Zoom. Maybe sa lang tawa sa meron. About everything that once brought pain. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams and wounded hearts and broken souls. Give them all, give them all, give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams and wounded hearts and broken souls. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams and wounded hearts and broken souls. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. And He will turn your sorrow into joy. Give them all, give them all. God.
God first, morning po sa inyo pong lahat. Pag po tayo manalangin, tayo po muna ay magbabasa ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. So babasahin po natin ang aklat ng Hebreo. Teka po. Hebreo chapter 2 ang ating pong babasahin ngayon. Script, ano ko na lang pala. Yeah, so sabi po dito sa verse 1, kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Sapagkat kung ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawat pagsalangsang sa pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran, paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarnig, na pawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Verse 5, sapagkat ipinasakop sa mga anghel ang sanlibutang darating na siya naming isinasaysay. Verse 6, ngunit pinatunayan ng isang dako na sinasabi, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin, o ang anak ng tao upang siya'y iyong dalawin. Verse 7, siya'y ginawa mong mababa ng kaunti, kaya siya'y pinutungan mo ng kalwalatian at ng karangalan, at siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. Verse 8, inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsukop sa ilalim ng kanyang mga paa, sapagkat nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kanya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kanya ang lahat ng mga bagay. Verse 9, kundi nakikita ang bababa ng kaunti kaysa maanghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kalwalatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao, sapagkat marapat sa kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay, sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa pagdala ng maraming anak sa kalwalatian, na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan, na may kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Verse 11, sapagkat nagpapaging banal at mga pinagiging banal ay pawang sa isa, na dahil dito hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Verse 12, na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan. Verse 13, at muli ilalagay ko ang aking pagkakatiwala sa kanya, at muli narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Dahil sa mga anak ng, verse 14, dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya naway gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malimpol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang dyablo. Verse 15, at maililigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Verse 16, sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Verse 17, kaya't nararapat sa kanya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kanyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdote, maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Huling bersikulo, palibhasa ay nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga
tinutos. So, yan po ang Amen. chapter 2. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoong Diyos na nagmamahal sa amin, salamat po sa pagbata ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo upang kami ay maligtas. Salamat Panginoon, bagamat kami ay maliit sa sanlibutan na ito, kami po ay inyong inalala na dalawin na kayo po ay nagpahayag ng inyong pagmamahal sa amin at malasakit. Tulungan niyo po kami sa buong umaga na ito ng aming pag-worship sa inyo. Inyo po kaming gabayan sa isang mataas na antas ng pagsamba, marinyo muli ang aming spiritual na kalagayan at kayo po ang patuloy naming papurihan. Salamat Panginoon sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po sa kasiguraduhan ng kaligtasan at sa inyong pangako na muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Happy God first morning po sa inyo po lahat mga kapatid. At ngayon po ay tayo ay magbabasa naman ng ating pong devotional sa pangunguna ni Pastor Noel Manalungsong. So ang ating pong date ngayon ay February 21, ang panawagan para sumaksi. Pastor Noel, good morning po. Good morning Narito na po. po si Pastor Noel. First morning po, Pastor God Nelven. first morning po. First morning, Pastor Noel. First morning po, Pastor Jerry. So, ang ating pong devotional ngayon po na mula sa baka ating malimutan ni George R. Knight. Ang titulo po ay Ang Panawagan para Sumaksi. At sabi po dito sa mga gawa, Kapitulo 18, talata 9, huwag kang matakot kundi magsalita ka at huwag kang manahimik. Mga 1 linggo pagkatapos ng kanyang unang pangitain, ay nagkaroon si Ellen ng pangalawa na sinasabi sa kanya na kanyang ipahayag sa ibang mga Adventista kung ano ang ipinahayag sa kanya ng Diyos. Itinuro rin sa kanya na makakaharap niya ang matinding pagsalungat. Natigilan siya sa kanyang tungkulin. Kung tutuusin, katwiran niya, mahina ang kalusugan niya. 17 taong gulang pa lamang at likas siyang mahiyain. At sa loob ng ilang araw, paliwanag niya ng maglaon, nananalangin ako na ang pasanin na ito ay maalis sa akin at ipatong sa isang taong mas may kakayahang dalhin ito. Ngunit ang liwanag ng tungkulin ay hindi nagbago at ang mga salita ng anghel ay patuloy na tumutunog sa aking mga tainga. Ipaalam sa iba kung ano ang aking inihayag sa iyo. Sinabi pa niya na mas gusto niya ang kamatayan kaysa sa gawaing hinaharap niya. Dahil nawala ang matamis na kapayapaan dumating sa kanyang pagbabalik loob, muli niya natagpuan ang kanyang sarili sa kawalan ng pag-asa. Hindi katakataka na si Helen Harmon ay nakaramdam ng pagkadismaya sa pangangailangang magpahayag sa publiko. Pagkatapos ng lahat, ang populasyon sa pangkahalatan ay hayagang hinamak ang mga Millerites at ang malubhang pagkakamali sa doktrina at iba't ibang uri ng fanatismo ay sinalanta ang post-disappointment na sariling hanay ng Millerismo. Higit na particular, ang propetikong kaloob ay naging lalong pinaghihinaan noong 1844 na parehong mas malaking kultura at ng mga Millerite Adventist. Noong tag-araw ng 1844, si Joseph Smith, ang propeta ng Mormon, ay nawalan ng buhay sa isang grupo na nanggugulong mga tao sa Illinois. Habang ang huling bahagi ng 1844 at unang bahagi ng 1845 ay nakita ang pag-usbong ng isang malaking bilang ng mga Adventistang propeta na may kaduda-dudang katangian. Isang sapat na bilang ng mga kumikilos sa bing.
At sa tagsibol ng 1845, ang mga Adventist ng Albania ay nagkasundo na sila ay walang tiwala sa anumang mga bagong mensahe, mga pangitain, mga panaginip, mga wika, mga himala, mga pambihirang kaloob, mga paghahayag, at iba pa. Sa klimang iyon ay hindi nakakagulat na hinangad ng kabataang si Helen Harmon na iwasan ang kanyang panawagan sa propetikong tungkulin. Ngunit sa kabila ng kanyang personal na takot, siya ay nakipagsapalaran at nagsimulang iharap ang naka-aaliw na payo ng Diyos sa mga nalilitong Adventista. Kahit na ang isang maikling sulyap sa kanyang inang sariling talambuhay ng mga pahayag ay nagpapahiwatig na humarap siya sa maraming fanatismo at personal na pagsalungat. Ang ilan sa kanyang mga unang pangitain ay may kinalaman sa fanatisismo at pagsalungat sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo at pagsaway na kadalasan ay medyo personal. Ngayon, O Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat sa lugar kung saan mo kami inilagay upang iparinig ang mensahe na ibinigay mo sa amin. Amen. Mga kapatid, narito po ang ating pong maaring maging refleksyon sa binasa po nating devotional ngayong umaga. Ano po? Alam naman natin na inilagay po ng may akda. Ito pong baka ating malimutan. Ano po? Yung mga Adventist pioneer na sa kanila pong makasaysayan na konteksto, alam naman natin na talagang ito'y madaling basahin, ano po? At napaka-informative nitong aklat, devotional na aklat po ito. Ano po? Kaya nga po, yung pagsasalaysay po nito sa unang pangitain ni Helen Harmon at ngayon ay sa ikalawang pangitain niya, ano po, ibinigay sa kanya ng Diyos. Bilang isa lamang ordinaryong tao, alam naman natin na itong si Sister Helen Harmon, ano po, ay namuhay na hindi pangkaraniwan na buhay para po sa pag-aalay sa ating Panginoon Diyos. At alam naman natin na muling ipinakilala po dito sa aklat na ito, sa devotion ni George R. Knight sa ating mga spiritual na ninuno na hindi po sila perfecto gaya po ni Ginang Helen Harmon. Ano po? Ay talagang yung kanya pong naranasan po, ano po, na ang sabi niya po dito ay talagang nanalangin pa siya na yung ganoong pasanin ay maalis po sa kanya. O, at ibigay na lang doon sa may kakayahang dalhin po yun. Ang sabi rito, ano po? At talagang sinabi pa ni Helen Harmon na gusto na niya ang kamatayan kaysa sa harapin niya ang gawain ito. Pero alam po natin, mga minamahal, ang sabi dito, na yung ganoong kanya pong pananaw, ano po, ay ang sabi niya dito ay talagang kahit po sa kanya pong mga pandinig, ano po, ay talagang ipinapahayag sa kanya ng Diyos na ito po ay huwag siya matatakot, magsalita siya, ano po, at sabihin at ipahayag doon sa mga Adventistang nalilito sa kapanahonan po iyon. Doon ipinahayag sa kanya mensahe ng ating Panginoon. Bagamat, yung pong panahon po iyon, ano po, particular po na ang kaganapan noon ay talagang matindi. Ang sabi niya dito, yung mga pagsalungat, no? Yung mga ganoon po mga fanatismo. Ayan, ano po? Ay talaga po, alin po,
nakakaalipo na ang payo ng Diyos. Ang sabi niya dito ay talagang ipahayag po ang kaaliwan ng ating Panginoon Diyos sa mga may kalituhan sa panahon po ngayon. Kaya po ang ating pong maaari reflection po dito na ating pong nabasa po na ating pong devotion ng mga minamahal, na yung pangihikayat ng Diyos kahit sa panahon po na tayo po ay nakakaramdam ng takot. Ano po? Kaya po ni Ginang Ellen Harmon sa pagkapanahon niya bilang isang teenager sa panahon niya. Ano po? Kahit man lang, kahit sabi niya ng ating Panginoon Diyos, harap siya sa matinding pagsalungat. Ganoon din po ang mga apostol, gaya po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Ano po sa Gawa 18:9? Talagang humarap po sa matinding pagsalungat si Apostol Pablo sa panahon niya doon sa Corinto, di ba? Kaya yung pong ganoon ay pinatatatag po ng ating Panginoon Diyos ang kanyang mga lingkod sa pamagitan ng pangitain kanila pong tinanggap. Kaya sa ating pong mga takot at maging sa ating mga pagsubok, mga kapatid, ano po? Sa lahat ng narito ngayon, sumusubay po sa that first morning. Ano po? Sa ating mga takot at maging sa ating mga pagsubok, pinalalakas tayo ng Diyos. Ano po? Upang alin po, ipagpatuloy natin, ipahayag natin, yung alin po, yung kanyang dalisay na Ebanghelyo. Kaya nga po, ang sabi nito, patuloy kang magsalita, huwag kang manahimik. O, marahil, haharap tayo sa mga, haharapin natin yung mga hadlang. Ano po? Bilang mga lingkod ng ating Panginoon Diyos, ngunit hindi dapat tayo tumigil. Ang sabi niya sa atin, ano po? Tayo lahat tinawagan upang ipahayag ang ating Panginoon Kristo. Ano man po ang ating maging sitwasyon. Pero ang pangako naman ng ating Panginoon Diyos, ano po, kung itutuloy niyo po yung pagbasa doon sa Gawa 18:9 at doon sa 10, ay naroon po ang sabi niya yung pangako ng Diyos, yung kanyang presensya. Ano po? Kaya nga sabi, ako'y kasama mo. Ang sabi doon, kung itutuloy niyo po yung pagbasa. Kaya katulad po ito ng pangako ng ating Panginoon Diyos sa ating si kay Sister Helen Harmon, ano po, na ipahayag mo ang inyong tinanggap sa akin doon sa mga Adventistang nalilito. Kaya doon sa kanyang pangitain yung mga kapatidan po. Bagamat, nais na ni Helen Harmon, natalikurin niya sana yung ganoong gampanin at tungkulin at gawain. Kaya mga kapatid, hindi nagbabago ang panawagan ng Diyos. Ano po? Kaya nga po, bagamat may mga hamon, may mga takot at pagsalungat, ay talagang sinabi yun ng ating Panginoon Diyos. Kay Ginang Ellen Harmon, ano po? Pero yung panghihikayat ng ating Panginoon Diyos sa panahon ng ganoong takot, ano po? Ay tayo rin dapat magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Magtiwala tayo sa ating mga takot na ito. Ano po? Sapagkat kasama mo ako, ang sabi niya, kasama natin. Kaya nga ang Ebanghelyo dapat po ipangaral patuloy, imisyon ng kanyang iglesia, mga kapatid. Kahit may mga pagsalungat, mga kapatid. Kaya nga po, ang kaaway maaring talagang nariyan siya upang hindi tayo magpatuloy. Pero bilang mga Adventista, mga kapatid, ano po? Hindi natin dapat ikahiya ang ating Panginoong Jesucristo. I-mission natin ang kanyang nagtatapos na banal na gawain ng kanyang iglesia. Kaya nga, ang sabi niya lang, pangako na kasama mo ako. Ako'y kasama mo. Yun po, mga kapatid, isang matibay na pangako muli ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo lahat sa lahat po na narito ngayon, sumusubaybay at tumatangkilik ng God bless mo. God bless po, mga kapatid. Amen. Salamat po, Pastor Noel Panalungsong. Yan, so ating pong napakinggan
na kailangan tayong sumaksi ng mahusay sa Panginoon. No? Kahit na maraming mga text. At naalala ko yung sinabi sa Mateo 28, 19 to 20, na yung mga alagad, sinabihan ng ating Panginoong Diyos na kung sila'y mangangaral sa buong mundo, ay sabi ng Panginoon, kasama niyo ako hanggang sa kaduluduluhan ng sanlibutan. Kaya po mga kapatid, no, sa panahon na yon nila Mrs. White, nakita ko po doon na yung mga naitatag na mga denomination na yun, katulad ng Mormons, hanggang ngayon nananatili pa rin. Lalo na ang Seventh-day Adventist ay nananatili pa rin ngayon. Kaya po, patuloy po nating ipangaral ang mabuting balita kahit na maraming ang hahadlang dahil kasama natin ang Panginoon. Meron pa po ba ang additional po doon, mga kapatid, na reflection? Salamat po, Pastor Noel. So oras po natin ay 4:25. So kung wala na pong additional sa ating pong devotional reflection, ay meron pa po. Kung wala na po, tayo po ay magpo-closing prayer na. Pastor Noel? Manalangin po tayo. Ama namin Diyos, ipinagpapasalamat po namin sa araw pong ito. Muli amin pong nakamit ang buhay. At salamat Panginoon Diyos sa makasaysayan ng inyong iglesia kung paano niyo po ito itinatag Panginoon Diyos sa pangunguna ng inyong mga lingkod gaya ni Ellen Hart. Panginoon Diyos, sa kanya pong mga takot sa panahon yun, kahit sa kabila po ng mga pagsalungat, Panginoon, ay ipinagkaloob niyo po sa kanya ang matatag na matibay na pangako ninyo. Ako'y kasama mo. Kaya salamat, Panginoon Diyos, na kayo ay palagi namin kasama, Panginoon, hanggang sa kawakasan ng lupa, maging wagas ng aming buhay, Panginoon Diyos. Ipinangako ninyo na kami inyo sasamahan palagi ang inyong iglesia, inyong patuloy pagpapalain upang maipahayag patuloy, Panginoon Diyos, ang inyong dalisay na ibangkit. Kaya muli salamat, Panginoon Diyos, sa araw na ito na kami, Panginoon Diyos, ay pinatitibay ninyo, Panginoon, sa aming paglilingkod meron kami sa inyo. Salamat at sa inyo pong patuloy pa na pangungula sa inyo pong programang God First Morning. Inyong patuloy po ito, Panginoon Diyos, pagkakaloob ang inyong basbas sa lahat ng panahon. Sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Amen. So tayo po Amen. ay sa Amen. ating po pangalawang programa. Yan. Sa ating pong patutugin, ang ating pong station ID. God First Morning po sa inyo pong lahat. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control.
and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. God first morning po, mga kapatid. Ayan, pwede po ba natin batiin ng bawat isa? Gising na po ba kayo? Meron tayong 33 dito sa Zoom. Hello po sa inyo. God first morning po. God first morning po. Morning. First morning. Po, yung lahat. Morning po. First morning. Happy preparation po. This Friday. Yeah, no, happy preparation. Mabilis ang panahon, no? Yeah, thank you po at gising na po tayong lahat. Ayan,
Happy God First Morning po sa lahat. At nais ko po nabatiin yung mga nandito sa Zoom. Yeah, so binabati po natin ang mga kapatid po natin. Siyempre si Pastor Jerry. Hello po, Pastor Jerry. Yeah, sa buong SW family. Yeah, good morning po. At sa ating po mga kapatid na narito, yeah, sila Joy Esteves. Yeah, sila Brother Cyrus. Hindi po sila Sister Irma Galang. Hindi po kay Sister Rhea Necesito, kay Brother Moises Canlas, kay Pastor Noel Manalumsong, kay Pastor Ray Iscabusa, kay Pastor Ramil Mendoza, kay Pastor Ernie Marin, kay Pastor Marlon Sakdalan, gayon din po kay Sister Adeline Feliciano, Biginos Group, ayan, kay Sister Feli Diaz, gayon din po kay Sister Sally Aguyos, kay Sister Net Lazaro, kay Brother Johnny Aris, gayon din po kay Sister Adoracion Balenas, at gayon din po kay Pastor Joel Feliartos, kay Pastor PJ Rodrigo. Ayan, isang magandang umaga po sa inyo. Kay gayon din po kay Sister Alicia Lacaba, kay Sister Desiree, at gayon din po kay Brother Simeon Talusan, gayon din po kay Brother Edmund Sabio. Isang magandang umaga po sa inyo. Kay Brother Esmin Suva, kay Sister Esther Joy Mercader, kay Sister Florenda Mesa, kay Pastor Gio Piedra Verde, kay Brother Javier Garde, kay Sister Jinky Miranda, kay Pastor Joel Ramirez, kay Brother Jomel Almario, kay Pastor Jupet Bernabe, at ngayon din po kay Sister Lolit Siscon, kay Brother Melvin Vilasano, hello po sa inyo, kay Sister Normita Baron, kay Pastor Ranel Pipito, at kay Sister Rebecca Miranda, at sa lahat po ng aming po mga viewers diyan po sa Facebook Live, saan man kayong platform nakikinig. Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. At sa ating pong programa ngayon po umaga, pagkatapos po ay makarinig tayo ng mga COP commitments and testimonies. Nais po namin kayong marinig for 2 to 3 minutes ay maglalaan po kami ng time para po sa bawat isa. At gayon din po, pagkatapos noon ay makakarinig po tayo ng God First video, and then mapapakinggan po natin ang ating pong speaker ngayon, si Pastor Marlon Sakdalan, ng ating pong area coordinator ng Area 5 dito sa Bulacan. Ang kanya pong dadalhin na topic ay selfish withholding recorded. Ayan po. At pagkatapos po noon ay makakapakinig tayo ng COP video at Harvest 2025 Prayer Commitments, United Prayer. Mamaya po, ang prayer focus po ay ang family ni Pastor Noel Manalumsong. At closing song, Katiwalang Tapat, closing prayer by the speaker, outro, at ating pumapakinggan yung mga missional chanting ng mga schools na nasasakupan ng Central Luzon Provinces Mission. So tayo po ngayon ay dadako na sa ating pong commitments and testimonies. At napag-aralan nga natin kahapon by Pastor Ben Santiago yung darkness brought into the churches. So nais ko pong basahin ito sa wikang Tagalog. Ang sabi po dito, may ilan na nabibigong turuan ng mga tao upang ganapin ang kanilang buong tungkulin. Ipinapangaral nila ang bahagi ng ating pananampalataya na hindi magdudulot ng pagsalungat at hindi makasasama sa kanilang mga tagapakinig. Ngunit hindi nila ipinapahayag ang buong katotohanan. Nasisiyan ang mga tao sa kanilang pangangaral, ngunit may kakulangan sa espiritualidad dahil hindi natutupad ang mga kahilingan ng Panginoong Diyos. Sumipi lang po ako ng pagpunta po sa ating pong napag-aralan kahapon ng umaga, at sinasabi po dito na nahagip po mga kapatid na kung tayo ay mangangaral, ipangaral natin ng buo at huwag natin bubulahin yung po mga nakikinig sa atin. Kundi kung ano yung katotohanan, yun ang ating pong sabihin. But syempre, in a nice way na hindi sila masasaktan. Pero yung buong katotohanan at wala tayong itatago. Sabi nga nung sikat na reporter, no?
pawang katotohanan lamang at walang kinikilingan. Yan po yung pong mga napakinggan natin kahapon. Pero kung kayo po ay mayroong commitments regarding this testimonies, ay pwede po at magtaas lang po kayo ng kamay mga kapatid. Meron po ba na gusto mag-reflect kahapon nung ating pong napag-aralan? Sige po. Pastor, ibig sabihin po ni Pastor Jerry? Sige po. God first morning, Pastor. Bago ako mag-reflect, Pastor, gusto ko pong paalaala sa ating lahat. Mamaya po, after po ng ating program, ay hingi po ako ng konting panahon para mag-announce po ako ng mga importanteng gagawin po natin sa darating pong buwan. Ang buwan po ng Marso ay buwan ng pagse-celebrate po natin ng ika-third month ng atin pong DSE o Daily Spiritual Empowerment. At yun po ay magiging buwan ng missional churches, a search for missional churches sa CLPM. So mamaya po i-announce ko po sa inyo yung mechanics. Buong buwan po natin sa-celebrate ang Daily Spiritual Empowerment natin, ang celebration natin ng pagtnubay ng ating Panginoon sa ating lahat. So mamaya huwag po kayong mawawala. Hintay lang po kayo pagkatapos po ng ating program at ng ating chanting ay meron po akong sasabihin sa inyo mga mechanics ng ating pong celebration. Maghahanda na po tayo kasi importante po kayo dito sa ating pong programa. Okay, so dito po Pastor Nelven, ang idinidiin po para sa akin ni Sister White dito sa point na ito, mapapansin po ninyo, ito po ay under pa rin ng chapter ng buong section ng God's Reserved the Tithe. Yun po yung chapter 3, section 3, ay nandun po tayo mga minamahal na mga kapatid. At doon po sa section 3 na yan ay napakarami pong chapter. Napansin niyo po ba? Chapter 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ito pong 17, ang highlight po nito na chapter ay the message of Malakay. Ayun, tapos hinimay-hinimay po doon yung mga importanteng dapat na maunawa natin na mensahe na dinidiin po ni Sister White. At bahagi po nito, ito pong ating pong nabasa kanina o kahapon na binigyang diin sa atin ng ating kapatid. Darkness brought into the churches, o kadiliman na nararanasan ng iglesia. At napansin po ninyo dito po sa ating reading na ito ay napakaigsi lang, pero ang dinidiin po dito ni Sister White ay yung pong principle na sinabi po ni Haring Solomon, for the lack of wisdom, people perish, no? Pagka hindi tayo nakaunawa nitong direksyon na ipinapatahak sa atin ng ating Panginoon, ay dumadating po sa atin ang kadiliman, ano? Paano nga bang ang iglesia ay lalakad na magkasama kung tayo po hindi nagkakaisa sa bagay na ito, no? Marami ang nabibigo na mag-educate sa mga tao ng kanilang kabuang katungkulan, gampanan ang mga katungkulan. Dapagkat mayroong mga tagapagturo na namimili lang ng gusto nilang ituturo. Tama ba, Pastor Erwin? May Yes mga po. tao, may mga lalo na yung may mga manggagawa tayo, kami na mga pastor ay hindi ako komportable diyan, parang gano'n, hindi ako komportable diyan. Yang inyong advocacy ay hindi yan ang akin. Ang gusto ko lang ay ang aking side lang ay nandun lang ako sa youth. So youth lang ay tuturo niya. So yung mga bagay na dapat na ituro na importante rin, essential, ay sinasabi ni Sister White ay hindi natin ituro kasi meron niyang
iniisip yung tagapagturo na i-resist yan, i-resist, parang gano'n. Pinangangamba na ito'y hindi tatanggapin ng kongregasyon. Kaya ang kanila lang ituturo ay yung pong, yung parang nag-ano lang tayo sa likod, yung nagkakamutan lang tayo sa likod, gano'n. Yung accepted to the general parishioners, ganun po ba? Kaya pag hindi tumawa yung kongregasyon, hindi tatanggapin. Yan ang kinakailangan mo ng kilitiin, parang ganun lang. So dito sa point na ito ay na-experience ko, mga kapatid. Pag ito ang pinag-uusapan, nag-iiba na ugali ng mga tao. Kasi may mga sasabi na hindi dapat pinag-uusapan sa pulpito yung pera. Ayan. Hindi dapat pinipreach yung tungkol sa mga pera-pera. Parang ganun. Mayroon mga taong ganun. Sinabi ni Sister White, maliwanag, if the minister failed to educate the church to become liberal in the cause of God, ay magsasuffer ang gawain. At hindi lang ang gawain na nagsasuffer, pati po yung mga members. The issue is curse or a blessing. So maybe in this platform, maganda na ating pinag-uusapan. At panahon na para i-lecture ito sa ating mga kapatiran. Siguro pili lang tayo rin ng isang magandang panahon sa church. Hindi para ang ating pong pagpunta sa simbahan ay hindi po para lang mag-enjoy tayo sa preaching. Kundi mapatatag din yung ating pong pundasyon ng pananampalataya. Mga magagandang prinsipyo pwede natin i-practice. Yun po yun. Ito po ay nakikita kong essential sa panahon natin ngayon dahil napansin ko po personally, marami na po ang hindi ito naintindihan, kahalagahan po ng liberality sa gawain ng ating Panginoon. At ito nga po yung pinakamabigat na labanan, yung pagbibigay, ay ito po yung it's either the spirit of heaven and the spirit of Satan. The great controversy is the spirit of God is liberality, but selfishness is the spirit of Satan. So with this, mga kapatid, panahon na para atin itong ituro at guminhawa ang gawain ng Diyos sapagkat si Jesus ay malapit na dumating. At iilan pa lamang ang mga kapatid na nagpa-practice ng ganitong mga pagpa-practice ng spiritual discipline, yung merong giving plans. So, hindi dahil sa bago ang ating misyon, kaya natin ito ginagawa. Gusto natin na pagsisimula ng ating misyon, tama ang ating simula. Dapat po ay ang direksyon ng ating pong simula ay misyon ay nandoon po sa tamang konsepto ng how we do church, mga kapatid. Because Jesus is coming na. When we do it right at the first time, at the first place, mga kapatid, magiging end nito ay right. Basta balik lang tayo palagi sa tamang prinsipyo na itinuturo ng Panginoon sa Biblia at sa Spirit of Prophecy. So, huwag natin kaliligtaan, mga kapatid. Ang ating pong direksyon is to be a missional church. Yun po lang ang ating direksyon. At to be a missional church, kailangan tayo ay mayroong mga plano ng pagmimisyon. At ang mga plano ng pagmimisyon natin, nanggagaling din ang pondo sa mga missional people, yung mga spiritual people. At hindi po tayo nakukontento na tayo lang. Kinakailangan tayo po nag-i-increase. Okay, yung life indicator is growth and increase. Sinabi po yan ni Sister White. Whenever there is life in a church, there is increase and growth. Talagang indicator po natin na increase and growth. So itong ating po mga simbahan ngayon ay kung matagal na kayo nag-i-exist, mga kapatid, hindi ho indicator ng buhay yan. Kailangan po mangarap na tayong magpunta sa isang lugar, barangay, sitio, ipanalangin natin yung mga tao doon, dalawin sila at eventually mag-create na tayo doon isa pa uling congregation
na ihahanda natin sa second coming ni Jesus, kasama natin. Magcha-church planting po tayo. Yun po yung mga indicator ng mga missional church. No? Mayroong maayos na membership, record, mayroong giving plans na nakadirekta sa plano ng Diyos, faithful sa tithe, combined offering plan practice, ang solicitation na ginagawa, and then yung pong church planting project na sustained by the congregation, initiated by the congregation. So ito mga kapatid, let us educate, patiently, lovingly, magiliw at matyaga natin itong ibibigay sa mga kapatid. Huwag tayong maging judgmental sa mga practices. Let us love one another and let us ask the Holy Spirit to touch the heart of the people katulad ng ginawa niya sa atin sa ilang mga araw na ating pagsasama-sama dito sa Daily Spiritual Empowerment. So make CLPM a missional mission mga kapatid. God bless you. Thank you po. At pakinggan naman natin si Sister Net Lazaro. Sister Net, God first morning po. At first morning, Pastor. Thank you, Pastor Jerry. Tama yung ang galing talaga ni Pastor Jerry magpaliwanag, no? Sabi po sa atin, kaya nga sabi doon yung kalunungan natin sa pangangaral at sa ating pagsasalita, talagang yun ang tinitingnan sa atin. Sabi nga po sa atin, doon nabasa ko rin doon sa isang part na kahapon. Ngayon yung panahon na kung saan i-review natin yung ating nakaraan. Dahil sabi nga sa ating mga records, kung atin bang nagagawa ang kasalanan ng pag-iimbot sa mga pag-aari ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang lahat ay akin, di po ba? Akin lamang itong ipinamamahala sa inyo. Ito po ang sabi niya. Sinabi ko na ang isang bahagi nito ay para sa inyong mga sariling pangangailangan. At may bahagi din na sinabi sa akin na sinasabi ko sa inyo na ang portion nito ay para sa inyong sariling pangangailangan. At yung isang bahagi naman ay para sa akin. Ngayon, kapag tayo ay nagbabalik po ng ating tithes and offering, tingnan natin, nagbalik ba tayo ng faithful tithe at offerings? Na i-present ba natin sa Diyos ang ating pagmamahal sa Kanya? Naging makatarungan kaya o appropriate kaya ito? Dahil ang Diyos ay patuloy po na nagbubuhos ng Kanyang biyaya sa atin araw-araw mga kapatid. Unang-una sa ating mga buhay na tinataglay. Marami sa atin ang nagbabalik ng hindi tapat na tithes and offerings. Kaya po, kinakailangan nating suriin ang ating mga sarili, ang ating ugali, kung tayo nga ba ay nagtatapat sa lahat ng oras. Tayo din naman kasi ay binibiyayaan ng Diyos na sapat sa lahat naman ng bagay na kailangan natin. Hindi niya tayo pinagkukulang. Tayo lamang po ang nagkukulang. Bakit po? Kasi ating nararamdaman na desisyon natin ang ating sinusunod. Ito yung maluwag sa aking puso eh. Hindi natin nakikita yung nire-require sa atin ng Diyos. Yung pagmamahal natin at ang ating tapat na pagsunod sa Kanya. Alalahanin din po natin na nauna pang minahal tayo ng Diyos kaysa tayo ang nagmahal. Kaya nga tayo ay tinuturuan din niya na laging humingi ng tawad. Dahil lagi po tayong nakakalimot at patuloy na ninanakawan siya, hindi lamang sa tithes and offering, higit sa lahat sa mga pag-aari po niya. Dahil ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan ay Kanya, pati ang ating buhay. Sapagkat siya nga po ang lumikha sa atin, nararapat lamang na siya lamang at wala ng iba na susundin, kundi siya lamang at hindi yung ating sariling gusto. Yun lamang po, God bless po at God first morning din po sa lahat. Brother Melvin Bilsano. Melvin Bilisano. Yeah, Sige po. Salamat po. Akala ko nawala si Pastor Nelvin. Ayun na, salamat sa mga reflection nyo na po. At maganda. Lalo na yung sinabi ni Pastor Jerry kanina. Gusto lang ako idagdagan na po. Konti lang ito. So ito ay particular na
mensahe para sa mga tumatayong messenger, mga stewardship leader o kahit na yung mga elder na nagtuturo tungkol sa liberality o sa stewardship. Tunay na ito isang malaking hamon sa atin. Kasama ko dyan mga kapatid. Ang sabi dito ay ang hindi ganap nagpapahayag ng katotohanan ay nagdadala ng kadiliman. May mga dahilan kasi kung bakit mga nagme-message tungkol sa stewardship, hindi nila talaga sinasabi yung katotohanan. Unang-una, natatakot sila na baka wala nang magsimba pagka tungkol sa pera yung sinabi nila. Actually, hindi naman yan tungkol sa pera di ba? Yan ay tungkol sa pagtatapat at tungkol sa puso. Paano natin tunay na maunawaan ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Pangalawa, meron pa yung baka magalit sa akin yung mga tao pag ito na yung sinabi ko. So, ang sabihin ko na lang ay yung magiging masaya yung congregation, yun na lang sasabihin ko. Kaya ang sinasabi natin, yung ang magbigay ng maluwag sa ating puso ay kalugod-lugod sa Panginoon. Yun na lang sasabihin natin, pero meron sinabi dito sa lesson na nagdadala ito ng kadiliman. Nakakatakot, nagdadala tayo ng kadiliman. Pambira, dahil dito nagkukulang din ang espiritualidad ng iglesia. Pero yun po, hindi nila matututunang mawala yung kanilang selfishness. Dahil tayo ay, kumbaga, mas madaling salita, nagdamot ng katotohanan sa kanila, So, isa pa ay sa mga bagong binyagan, kaya ayaw nilang baka hindi na magpatuloy, baka matisod, hindi po matitisod, ang Panginoon ang hawak sa puso nila, hindi tayo, Tayo mag-share lamang ng katotohanan. Tapos, ito pa, mas matindi yung pangalawa. Ang pagbibigay ng tapat na ikapo at handog ay maliwanag na pagnanakaw sa Diyos. So, hayaan natin sila magnakaw, mga kapatid. Mga kapatid, dapat tuturuan natin sila na huwag magnakaw, Hindi yung hayaan natin sila na magnakaw. So, tayo bilang mga tumatayong mensahero ng Panginoon, tinatawagan tayo na ipahayag natin yung katotohanan para hindi magdala ng kadiliman sa iglesia at hindi natin sila hayaang makapagnakaw. Matutunan nila ito ng tama. At mayroon pa rito ay pangatlo, maganda. Ang ministeryo na hindi nangangaral ng katotohanan ay may pananagutan, mga kapatid. May pananagutan tayo sa Panginoon. Mga tagapanguna ng iglesia na hindi tinutuwid ang maling gawin ng kanilang mga miyembro, may pananagutan din sa harap ng Diyos. Nakakatakot din ito, Ang isang tapat naman na ministro, dapat ituro ang buong katotohanan kahit na ito'y mahirap tanggapin ng iba. Ang Holy Spirit ang tutulong sa atin para maituro ito ng tama at para tanggapin din naman nila. Kaya tangkulin natin na hindi lamang bigay ng kaaliwan, kundi hikayatin natin ng mga tao na sundin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Mga kapatid, may panawagan sa atin dito. Tayo ba ay tapat sa pagbibigay para sa Diyos? Ang ating iglesia ba ay lubos na tumatanggap ng buong katotohanan? Pinipili lang ba natin ang madali at magaan na bahagi nito? Mga kapatid, ngayon na yung panahon upang tayong lahat ay manumbalik sa Diyos. Maging tapat tayo sa pagbibigay ng ikapo at handog. Tiyakin natin ang ating iglesia ay hindi mawawala ng espiritual na liwanag dahil sa kakulangan sa pagsunod sa kanyang kalooban. Mga kapatid, huwag tayong matakot. Sabi nga kanina sa Lest We Forget, huwag tayong matakot dahil tutulungan tayo ng Panginoon na po. Yan po ang aking reflection sa umaga nito. God bless morning po sa lahat. Maraming salamat kay Loves. Meron po ba tayong reflection dyan po sa FB? Brother Edmond, kung meron pong comments ay pwede pong ating mabasa rin. Ay, Pastor, wala pa po. Puro bati pa po ang Pastor Nelven. Okay, salamat po. So, binabati natin yung mga kapatid natin na nandyan sa FB Live. So, meron pa po mga kapatid additional sa ating pong testimonies o comment po mga kapatid sa ating pong napag-aralan. Pastor Nelven, yung Yes po. dagdag lang po, yun sa bilang tugon din dun sa sa sinabi po ni Pastor Jerry kanina about dun sa ating pag-educate. Isang way ng pag-educate po
para sa akin is yung influence po natin, yung ating pong, yung sinulat ko po dito is one way to educate is to listen or to share yung mga testimonies po. Yung ginagawa po natin dito. Kaya yung platform po natin, I praise God na marami po tayong naririnig na mga stories, journey ng faith po ng ating po mga kapatiran, and it will of course yung influence others, no, yung mga nakakakinig sa atin na naririnig na papaabutan ng mensahe kada umaga, kada gabi. So maraming salamat sa Panginoon dahil may ganito na platform, may God First Morning, may Missional Evening, at yung mga stories, mga mensahe po from pastors, from elders, and from brethren na mga nag-share po at walang sawang nagbibigay ng kanilang mga testimonies. Yun po, Pastor. Okay, thank you po, Brother Edmond. Ayan. So, lagi nating tatandaan, tayong mga nakaalam ng katotohanan. Kapag tayo ay mangaral, huwag po nating tatanggalan ng mahalagang mensahe yung salita ng Panginoong Diyos. Lalo na sa ikapo at handog, sapagkat magdadala lamang tayo ng kadiliman at hindi ng liwanag sa ating mga church. So meron pa po kayong mga kapatid na reflection. Oras po natin ay 5 na ng umaga. So kung wala na po, atin na pong dahil 5 a.m. na, atin na pong pakinggan ang God First video at susundan po ito ng ating pong speaker, tagapagsalita ngayong umaga, si Pastor Malu Sakdalan, Selfish Withholding Recorded. God First video ay atin pong mapapanood. Ang Seventh-day Adventist Church ay tumatayo bilang isang propetikong kilusan na itinatag ng Diyos sa tamang panahon upang ibalik ang mga katotohanan sa Biblia at ihanda ang sangkatauhan para sa ikalawang pagparito ni Jesus. Walang alinlangan, ang misyon ng simbahan at malawakang presensya sa 212 mula sa 235 na mga bansa at teritoryo sa buong mundo ay maaaring may ugnay sa maayos nitong istruktura at ang disiplinado at responsableng pamamahala ng financial resources nito. Ang isang epektibo at mahusay na budgeting system ay nagbibigay ng kaayusan sa paglalaan ng mga pondo na nagpapataas ng kahusayan sa pagsuporta sa misyon. Kasabay nito, ang isang matatag na sistema ng pag-audit ay nagbibigay ng transparency at pananagutan, pagsuri kung ang mga pondo ay ginastos ayon sa patakaran, at pagbibigay ng mga regular na report tungkol sa mga kasanayan sa pinansyal ng bawat institusyon. Gayunpaman, ang pagbuo ng pananagutan at transparency ay hindi lamang responsibilidad ng mga treasurer at auditor. Ang pagiging epektibo ng mahalagang prosesong ito ay nakadepende rin sa paraan ng pagbabalik natin ng mga ikapo at mga handog at ang kahalagahan ng mga resibo pagkatapos nating magbigay. Ang mga resibo ay hindi lamang ang ating karapatan na magkaroon, kundi ito rin ay ating tungkuling na dapat gampanan. Ngunit malinaw naman, ang mga resibo ay maaari lamang ibigay sa mga nagpapakilala ng kanilang sarili sa pisikal o virtual na ikapo at gumagamit ng mga sobre. Para sa kadahilanang ito, ang mga ikapo at mga sobre sa pagbibigay ay dapat na ginagamit sa mga simbahan ng Adventist. Kapag ginamit mo ang iyong sobre, o nagbibigay ka sa pamamagitan ng online giving, siguraduhing nauunawaan mo ang lahat ng mga pagpipilian sa pagbibigay, na malinaw mong isinusulat kung ano ang para sa ikapo at kung ano ang para sa offering, at makasisiguro ka na ang iyong offering ay ipapamahagi ng pantay upang itaguyod ang misyon ng simbahan sa lokal, gayon din sa regional, at sa international. Gaya ng sinabi sa atin ni Jesus na ating gawin sa mga Gawa 1:8. Automatikong nangyayari ang patas na distribution sa lokal, sa mission, at sa mga bansa, kapag ating ibinibigay ito sa pamamagitan ng combined offering plan. Ang loose offering naman ay maaari pa ring isang katanggap-tanggap na opsyon kapag inilagay mo ito sa sobre at isinulat ang iyong pangalan, upang sa ganun ay makatanggap ka ng resibo. Gayunpaman,
Kung halimbawa ay nagpasya kang ibigay ang iyong ikapo nang hindi nagpapakilala at hindi gumamit ng sobre, malamang ito ay maitatala ng treasurer bilang isang offering. Dahil dito, maaaring hindi nito matupad ang sagradong layunin ng Diyos para sa ikapo. Nililinaw ng mga halimbawang ito ang kahalagahan ng paggamit ng sobre sa ating pagbibigay, at umasa tayo na makakatanggap tayo ng resibo. Sa sandaling matanggap mo na ang resibo, ipinapayong palagi nating i-verify kung ang halagang nakasaad dito ay tumutugma sa ating ibinigay, gayon din sa ating itinakda bilang ikapo at mga handog. Ang simbahang ito ay ang katawan ni Kristo, kasama niya ang ulo nito, at ninanais niyang gawin ang lahat ng bagay sa maayos na paraan. Sa ating pagtutulungan upang mapanatiling maaasahan at mahusay ang sistemang pananalapi ng simbahan, naway unahin natin ang Diyos bago ang ating mga hangarin. Good morning, Pastor Marlon. Gandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Patuloy po nating balik ang papuri at pasalamat sa Diyos sa pagkakataon ito na tayo ay nagkasama-sama upang muling atin hong pag-aralan ang Counsel on Stewardship. Ngayon pong umaga ay nasa chapter 17.8 po tayo, Selfish Withholding Recorded. Doon pa lang po sa pagkakasulat ng Selfish Withholding Recorded ay maliwanag na po ang message na gustong iparating sa atin. Ang paragraph pong ito ay napakaiksi lang, pero yung kanyang mensahe ay maliwanag na binabanggit dito na yun hong makasariling pag-withhold, ito po ay naka-record, mga kapatid. At maliwanag na binabanggit dito na wala ho tayong may tatago ng anuman sa harapan ng Diyos. God reads the covetous thought in every heart that purposes to withhold from Him. Lahat ng bagay ay nalalaman ng Diyos. Sapagkat alam natin na isa sa mga attributes ng Panginoon ay siya ay omniscient. He is an omniscient God. Gusto ko lamang pong elaborate yung mga attributes ng Panginoon para lalo po nating maintindihan at maunawaan ang bagay na ito. Actually, He is not just an omniscient God, but He is an omnipotent God. Isa siyang makapangyarihang Diyos na lumalang ng buong sansinukob. Kung atin hong pag-aaralan, mga kapatid, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay siyang lumikha ng lahat ng bagay. And according to study, there are billions of galaxies. Napakarami. Hindi man billion, trillion ng galaxy na yan na nilikha ng Diyos sa buong sansinukob. Ang lahat yan ay nakokontrol niya at namamanage niya. Kaya masasabi po natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. He is an omnipotent God. At the same time, He is an omniscient God na alam niyang lahat ng bagay. He is an all-knowing God. Sang-ayon po dito sa Lucas 12:7, sabi rito doon sa unang bahagi, but even the very hairs of your head are all numbered. Sa araw-araw po ng buhay natin ay hindi hindi tayo magsuklay bago lumabas ng bahay. Araw-araw nagsusuklay ho tayo, pero tayo mismo na nagsusuklay ng ating mga buhok, hindi ho natin alam ang bilang ng ating buhok. Pero ang Diyos na may likha sa atin, siya ay Diyos na nakakalam ng lahat ng bagay, na maging ang ating buhok ay kaya niyang bilangin. Alam niya ang bilang. Kaya nga siya ay omniscient God. Alam niya ang lahat ng bagay. Kaya kung ano man po ang ating mga ginagawa, ang ating pag-withhold ng mga bagay na hindi po atin, nalalaman po ng Diyos yun. Hindi pa ho natin ginawa, alam na ng Panginoon. Actually, hindi lang yung nakaraan, yung present, pati yung future, kundi lahat po ay walang maikukubli sa Panginoon. Sabi niya, God reads the covetous thought in every heart that purposeth to withhold
from Him. Nababasa ng Diyos ang ating mga isipan at ang ating puso, kaya alam niya ang mga bagay na atin hong ginagawa, maging yung ating pag-withhold. Those who are selfishly neglectful, ulitin ko po, those who are selfishly neglectful in paying their tithes, kapag mayroon kapabayaan, yung makasariling pagpapabaya ng pagbabalik ng ikapu and bringing their gifts and offerings to the treasury, God sees. So, nakikita ng Diyos yung nagwi-withhold ng ikapu at hindi ho binabalik ang atin hong offering. O kaya yun hong nagbibigay ng ikapu pero hindi nagbabalik ng tapat na offering, na nababasa at nakikita ng Diyos ang bagay na yan. Kaya't napakaliwanag at napakahalaga na maintindihan natin na bagamat hindi ho alam ng marami sapagkat ang ating pagbibigay ng ikapu ay hindi naman po natin pinapangalandakan yan at saka ng offering, tayo pong nakakaalam ng ating inuhulog. At kapag kayo na inirecord, alam ng treasurer. Pero maliban po doon mga kapatid, alam ng Panginoon yung mga bagay na atin hong pwedeng sabing sikreto o naikubli doon sa pagbibigay po ng ikapu at ng offering. Nababasa ng Diyos, nakikita ng Panginoon, alam niya kung ito ay tama o ito ay naibigay ng akma na dapat nating ibalik o ibigay sa Panginoon. Naintindihan po natin na yung ikapu ay talagang andyan na yan ay ating ibibigay o ibabalik sa Panginoon, at pag nagbalik ho tayo ng ikapu sa Panginoon, yun po ay wala pa ho tayong naibigay. Ibig sabihin, nagbalik pa lang ho tayo. Pag tayo po naman ay nagbigay na ng offering, doon pa lang po masasabi natin na tayo nagbigay sa Panginoon. Pero kung tutusin, kahit yung offering, pagbabalik din yun kung tutusin po, sapagkat ang lahat ng atin hong tinatangkilik, lahat ho ng ating sweldo, lahat ng nakakarating sa atin, ay lahat po yan ay pinapahintulot ng Diyos dahil galing po lahat yan sa Kanya. At doon po sa ibinibigay ho ng Panginoon sa atin sa araw-araw ng ating buhay, yung pong mga pagpapalang natatanggap po natin, lahat yan ay bilang po ng Diyos sa talam ng Panginoon sapagkat siya ang nagbibigay. Narinig ko po noon, kung ako po ay hindi nagkakamali, pero isa hong ating manggagawa na yumao na, pero matindi ang impact nung kanya pong ginagawa pag ang pag-usapan ay tithes and offering. Pag siya ho ay nagbigay sa Panginoon, alam niya ang kanyang pinagbibigyan na isang special na Diyos. Alam po niyo, ang kanyang ginagawa ay pinipili doon sa pera niya yung pinakamaganda. Hindi yung basta-basta. Hindi niya kukunin yung lukot-lukot, hindi niya kukunin yung luma, kundi ang kukunin yung bago, yung medyo malutong, yung pinaka-maayos doon. At kung doon sa lahat ng pera niya ay hindi masyado maayos, pinaka-maayos niya ay medyo hindi pa rin maganda sa kanyang paningin, ang ginagawa po niya, pinaplansya pa niya. Pinaplansya niya para maging malutong at maayos yung perang ibibigay niya sa Panginoon. Gayon po niya tingnan. Yan po si Pastor Popwe. Noong pong buhay yan ay siya po ay nagbabalik ng kanyang ikapu na talagang hindi lang systematic kundi talagang pinaghahanda niyang mabuti at binibigyan niya ng importansya yung pagbabalik ng kanyang ikapu at manghandog sa ating Panginoon. Sapagkat ang kanyang pagbibigyan, alam niya, special. At alam niya na alam ng bibigyan natin ang lahat ng pinagkaloob sa atin ng pagpapala. Bilang po niya yung ang buhok sa ating mga ulo, bilang ng Panginoon na tayo mismo nagsusuklay sa araw-araw, hindi natin mabilang, pero siya alam niya. Kaya wala ho tayong pwedeng ikubli, wala ho tayong pwedeng itago sa Panginoon ng ating mga natatanggap mula sa Kanya. Sang-ayon po sa Deuteronomy 8:18, ang sabi doon ay inyong alalahanin ng Panginoon. Sapagkat ang sabi, siyang nagbigay ng lakas sa atin para magkaroon tayo ng kayamanan. Ibig sabihin, siyang nagbigay ng kalusugan para tayo ay makapagtrabaho.
At kapag tayo nakapagtrabaho, tayo po ay susweldo. At kapag sumweldo tayo, makakapera tayo. Ang dahilan lahat po noon ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya yung atin hong pagpapalang tinanggap mula sa Diyos, ito man po ay sabihin nating salapi o ito'y goods. Yan po ay galing lahat sa Panginoon. Yan ay pinagkakalob niya sa atin. Kaya alam niya po ang lahat ng bagay na yan sapagkat galing sa Kanya. Yung pong hindi pa nga natin naiisip o hindi pa natin ginagawa, alam na ng Panginoon sapagkat He is an omniscient God. Ang sabi pa rito ay, the Lord Jehovah understands it all. Naintindihan lahat ng ating Diyos ang lahat ng nangyayaring na yan. At inihimok niya tayo na atin hong ibalik yung ating tapat na ikapu at ibigay yung ating tapat na offering. Hindi ho dahil nakasentro tayo dito sa pananalapi, kundi nakasentro po tayo sa puso ng bawat isa. Gusto ng Panginoon ma-convert yung ating mga puso. Palagi po nating naiisip yung sinasabi ni Pastor Mangiliman noon. Ang sabi niya, when the heart is converted, the pocket will be inverted. Nauuna po yung puso. Kapag ang puso ay talagang hikayat, hindi ho natin withhold anumang bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na nararapat nating ibalik o ibigay sa Kanya. As a book, ang sabi rito, as a book of remembrance written before Him of them that fear the Lord. Mayroon po kasing book of remembrance eh. Kung mayroon hong book of remembrance na nasusulat doon ang mga bagay na ginawa ho natin, doon po daw po sa mga natatakot sa Diyos, mayroon pong book of remembrance. Isinusulat doon yung ating mga ginawang magaganda, nakasulat doon at nakatala doon yung mga ginawa natin sa ating buhay samantalang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Mga kapatid, hindi lang ho yung Book of Remembrance para doon sa mga natatakot sa Panginoon ang mayroon. Sapagkat kailangan talaga na mayroong record para sa magkagayon ay alam yung mga bagay na nangyari at alam natin yung mga bagay na ginawa ho natin. Dahil darating ang panahon, wala ho tayong po pwedeng sabihin natin hindi tayo pwede makapagreklamo sapagkat nakatala at nakasulat, nakarecord po yung bagay na yon. Yung mga natatakot sa Panginoon, mayroon pong tinatawag na Subdued Book of Remembrance, nakatala doon ang mga ginawa ng mga may takot sa Diyos. At ang sabi nito, and that think upon His name. Yung may takot sa Panginoon at mayroong kaisipan, palagi iniisip ang kanyang banal na pangalan. Mayroon pong Book of Remembrance. Kaya yung pong ating mga ginawang magaganda, nakatala din po doon. Nakatala yun sapagkat yun po naman ay totoong ating ginawa. Kung tapat ang iyong pagbabalik na ikapu at nagbigay ka ng masaya, nakatala po doon. Pero kapag ka nagbigay kang medyo nakasimangot, nakalagay din po doon. Kaya ibig sabihin, yung ating pagbibigay ay nalalaman ng Panginoon, nakarecord din. Sabi ron, doon sa bandang huli, so there is a record kept of all who are appropriating to themselves the gifts which God entrusted to them to use for the salvation of souls. Yung po palang gifts na yon na dapat na maggamit sa pagliligtas ng kaluluwa at yun ay atin hong withhold at atin hong ginamit sa pansarili na dapat sana ay mayroong mga kaluluwang nahikayat. Naka-record po pala yon. Na pagdating ng panahon ay bubuksan yon at alam po mga kapatid na yung mga bagay na yun ay naka-record. Mayroon pong record ng mga bagay na ating withhold mula sa Panginoon na dapat pala yon ay para ho sa gawain ng pagliligtas ng kaluluwa. Mayroon sanang nagamit nung panahon na yon para yung mga kaluluwang yung malapit sa Panginoon ay na-withhold. Pag na-withhold po yon, sa halip na nagamit doon, ay hindi ho magagamit doon. Ibig palang sabihin mga kapatid, mayroong panukala ang Diyos na isang banal na panukala para doon sa mga bagay na ipinagkalob sa atin na may balik ng tapat yon sapagkat yung paggagamitan pala nun ay isang banal na paggamit sapagkat yung paggamit ang sabi roon sa pagliligtas ng kaluluwa. Gagamitin sa evangelism, gagamitin sa pag-ikayat ng mga tao upang
ibigay nila at handog ang kanilang buhay sa Panginoon. At kapag ka na-withhold yun, mayroon hong malaking problema sapagkat yung dapat na pinanggamitan, halimbawa doon sa lugar na yun dapat nakapangaral, dahil na-withhold po yun, ay yung pangangaral ay hindi ho naganap at hindi ho nagawa. Na dapat mayroon palang mga tao doon na naghihintay, nasabik sa salita ng Diyos at hindi ho natin naipahayag ang pabalita ng Panginoon sapagkat pinidhold yung dapat para doon. Yung palang gifts na inihanda ng Diyos para doon, pag ating hong winidhold yun ay nakarecord. Kaya nga po dito ay yung selfish withholding recorded. Nakatala, nakarecord po ang mga bagay na ito. Sapagkat ang Diyos ang may alam ng lahat ng bagay, sa atin po mga kapatid, it is between us and God, siyang nakakalam ng mga bagay na ating tinatangkilik at ating tinatanggap. Hindi man po natin pinapaalam sa iba, pero mayroon pong somebody o a being who knows everything. Alam niya at ito ay nakatala. Pagdating ng panahon ay ito po ay ihahayag. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, pinapakita po sa atin na wala ho tayong pwedeng ikubli sa Diyos. Kaya yamang siya po yung nagpala sa atin ng mga pagpapalang ating tinatanggap ay marapat lamang po nating ibalik kung ano po ang dapat nating ibalik at ibigay natin kung anong ating ibigay. Sapagkat in the end, mga kapatid, ay babackfire din po sa atin yon. Kung tama ang ating ginawa, ay good for us sapagkat nagampanan natin ating tungkulin. Subalit kung ito'y pinidhold natin, nakatalayan at pagdating ng panahon ay malalaman din po ang mga bagay na ito. Mga kapatid, ating pong tatandaan ng Diyos ay omniscient, alam po niya lahat ng bagay at nakarecord po mga bagay na atin pong ginagawa. Kaya yung pong ating pagbibigay sa Diyos ay kailangan po hindi lang po nagbigay tayo, kundi galing po sa puso at ang Panginoon ay natutuwa at nag-glorify kapag ang ating pagbibigay ay mayroon pong katuwaan mula sa ating puso. Pagpalain po tayo ng Diyos at magandang umaga sa inyo pong lahat. Amen. Salamat po, Pastor Marlon. Marlon Sakdahan, salamat po. Ngayon po bago natin, papakinggan po natin ang COP video at ang United Prayer po natin ay maglilid si Sister Net Lazaro sa Adoration and Confession at hilingan po natin sa Thanksgiving and Supplication si Brother Johnny Aris para po sa ating pong United Prayer mamaya. So, ang ating pong prayer for Harvest 2025 ay papanguna naman sa atin ni Pastor Jerry Estabilio. Atin na pong mapanood ang COP video. Amen mga kapatid. Bago tayo manalangin ay repasuhin natin sandali yung magandang lesson, ano po. Tunay na isang magandang paalala sa atin ito. Ayun, ano, simple lang, simpleng bagay lang, ano. Lahat daw ng mabuti natin ginawa naka-record sa langit, ano, nire-record ng Panginoon. Ganyan din naman yung ating hindi ginawang mabuti o hindi pagtatapat, ano po. Kaya ang Diyos ay all-knowing, ano, nakikita niya lahat laman ng ating puso. Hindi natin to kayang itago sa Kanya, mga kapatid, ano. Kung ang ating intensyon ba ay tunay sa pagbibigay o hindi tunay, o ang ating intensyon ay para lamang more blessing, alam niya yan, ano po. Dapat talaga pag tayo ay nagbalik na ikapo at nagbigay ng offering, ang intensyon natin ay hindi para pagsaganain ang ating buhay, mga kapatid.
kundi tayo ay sumasamba sa Kanya. Kasi pagsamba ito pagsamba at pagtitiwala sa Kanya. Pag tayo ay nagbabalik ng tapat, ng tunay at nagpapasalamat sa pamagitan ng offering, meaning nagtitiwala tayo sa Kanya at atin siya sinasamba dahil ito ay tama para naman magamit ito sa pangaral pa sa ibang mga tao na nais din ng Panginoon na maligtas. So kapag wini-withhold natin ito, inahawakan natin, na natin ibigay, unang-una nagiging makasarili tayo, madamo tayo. Pangalawa, inaalisan natin ang karapatan na maligtas din yung iba na hindi pa nakakaalam ng katotohanan. So may pananagutan tayo mga kapatid. Sa simpleng, hindi pala simple, malala na tayo ay hindi marunong magbalik na ikapo at magbalik ng pasasalamat bilang offering sa Panginoon. Mga kapatid, na hindi pa huli ang lahat, kung ang ilan sa atin dito ay hindi natin ito nagagawa, wag na natin patigasin yung ating puso, mga kapatid. Wag na natin patigasin yung ating puso na pilit natin idinidiin na naunawaan naman ng Panginoon ang aking kalagayan, wala akong ibibigay, wala kasi akong kinikita. At wala ako. Ganun, Mga kapatid, imposibleng ang puso natin ay hindi mabago. Tingnan natin si Jesus. Sayang yung ating pagsamba, sayang yung ating pag-attend ng devotional, sayang yung ating pananalangin kung pinananatili nating matigas yung ating puso. Kaya ang panawagan sa atin sa umaga na ito, maging malambot ang ating puso. Unawain natin ang kalagayan natin ngayon, bilang sabi nga ay hindi lamang sa may pera o pinagpala ang pagbabalik na ikapo at handog, mga kapatid, pati din sa mga wala. Basta tayo nagtiwala sa Kanya, kahit maliit na halaga, hindi niya tumitingin sa halaga, ang tinitingnan niya ating puso, mga kapatid. Anin ng Panginoon yung pera, ang kailangan niyan sa mission, sa gawain. Pero yung pera natin, di yan kailangan ng Panginoon, yung puso natin ang kailangan niya. Maging tapat tayo dahil ang gusto ng Panginoon ay tayo ay mawala yung ating selfishness. Maliwanag po mga kapatid. Hindi ko sinasabi ito para mabawasan yung pera nyo. Sabi ko ito para maging tapat ang mga puso nating lahat. Dahil sabi nga sa lesson kahapon yung nag-reflect ako kanina, kapag di ko sinabi sa inyo ito hinahayaan ko lang kayo magnakaw, hinahayaan ko lang kayo na hindi malaman ng buong katotohanan. Dahil mahal ko kayo mga kapatid. Paulit-ulit kong ulitin sa inyo. Isuko natin yung ating puso, mga kapatid. Alisin natin yung selfishness. Maging mapagpakumbaba tayo, huwag maging mataas. Ang hindi pagtatapat sa Panginoon, pag mamataas yan, pride yan, mga kapatid. Mahirap tanggalin yan kung hindi natin tatanggapin si Jesus ng buong buo sa ating puso. Masasayang lang yung ating tinanggap na kaligtasan. Kasi hindi tayo mga naniniwala sa once saved, always saved. Uy, nakamatay na si Jesus, ligtas na ako. Praise the Lord, kahit anong gawin ko, ligtas ako. Hindi ganun, Huwag tayo magpapasilaw sa mga ganung mga aral, Walang ganun nakalagay sa Bible. So kahit gumawa ka araw-araw ng kasalanan dahil ligtas ka na tinanggap mo si Jesus, ligtas ka na, mali po yan, Tinanggap mo sa salita lang, hindi naman sa gawa. Mahirap yan, mga kapatid, po. Okay, so tayo manalangin at nakita ko yun yung mga pre-request po. Sinulat ko dito. At patuloy na tayo ay magpasalamat sa Panginoon sa umaga na ito. Let's pray po. Hintayin ko ulit mga 10 to 30 seconds. Ibulong nyo na yung mga panalangin sa Panginoon. Sabay-sabay natin yung idadalangin sa Kanya. Okay, let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito, lubos muli ang aming pasasalamat na kami inyong muling ginising sa umaga na ito, na punong-puno ng blessing ang aming natutunan sa umaga na ito. Salamat sa pagpapaalala po sa amin na alam niyo po ang laman ng aming puso, na nakikita niyo po ang aming ginagawa kung kami man ay hindi tapat sa inyo o dakilang Diyos.
Patawad po kung kami man ay nagdududa na kami magkukulang. Patawarin niyo po kami sa aming sa maling pagkakaunawa na kala namin ay naunawaan niyo kami. Ngunit ang katotohanan na hindi namin kayo naunawaan. Salamat sa lesson na ito na patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Pag-asa na itama ang aming mga mali na nakaraan. Itama ang aming mga pagkukulang. At magsimula magtapat po sa inyo. At isuko ang aming buong puso. Sapagkat ito ang nararapat upang kami maging malapit sa inyo. At nang sa ganun ang aming pagiging makasarili at pagiging mapagmataas ay unti-unti nang mawala, mapalitan na magpapakumbaba, pusong mapagbigay, pusong mapagmahal. Salamat po, o dakilang Diyos. Sa umaga na ito, narito ang aming mga kapatiran. Kasama namin mga prayer warriors na nakasama namin nananalangin sa inyong kalagitnaan, o dakilang Diyos. May mga panalangin po kami na laman ng aming mga puso. Sama-sama namin itong inihahatid sa inyo. At inyo po itong dinggin, ipagkaloob po sa amin ayon sa inyong kalooban. Dalangin din po namin ng may mga karamdaman, malubhang karamdaman na nagpapagaling, iba nagpapalakas. Si Sister Abel Hermino, si Brother Ramon Hernandez, ang kanyang paningin patuloy niyo pong ipanumbalik. Si Nanay Juning Alpindo, ganyan din naman si Ma'am Carmen at si Doc Partida, ang kanilang kalusugan, patuloy niyo pong samahan at patuloy silang maging ilaw at daluyan ng pagpapala. Ganyan din naman si Tatay Divino Alabanza at ganyan din si Sister Ana Rosbel Hermino, si Nanay Sarmiento, si Nanay Belen Kilantang, o dakilang Diyos, kasama namin sa panalangin. At ganyan din ang sambahayan ni Nanay Nerissa Francisco, kasama na si Brother Reynaldo Eusebio, at ganyan din ang kanilang buong pamilya at ang ilang pang mga kanilang mga kamag-anak na may sakit. Ganyan din ang sambahayan ni Sister Helen de la Cruz Malyare at kasama na si Melba Yenson. At ganyan din ang kanyang kahilingan para kay Ma'am Carmen at Doc Partida sa kalusugan. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Ma'am Lani Agustin at ang kanyang mga kaibigan, kapatiran na may malubhang kalagayan na sina Tess Almosan, Jocelyn Manlunga at si Ma'am Lovejoy Tiwa, o dakilang Diyos. Ipuhin po sila na yung pagpagaling na kamay kung paano nyo ako pinagaling. Ituro nyo po sa kanila ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Dalangin din namin ang sambahayan ni Ate Revy Padilla, kasama ng San Leonardo Church. Ganyan din yung kanyang mga anak, o dakilang Diyos, na nawa siya ay maging halimbawa sa kanila ng katapatan at paglilingkod, makasama niya sa pagsamba, paghanda sa naalapit ninyong pagbabalik. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Ma'am Femi Sabat, kasama ng buong guys, pupils, guys, parents, teachers, friends, kasama na yung kanyang mga anak na malalayo. Ganyan din naman si Pastor Eli sa kanyang patuloy na recovery at kagalingan. Ganyan din ang sambahayan ni Sister Leonora Capiedes, ang mga kanyang mga anak na may mga sakit, malubhang kalagayan kung mayroon man, at patuloy na ipuin sila ng mapagpagaling na kamay, hindi lamang sa kanilang pisikal na karamdaman, lalong higit sa kanilang espiritual na kalagayan. Patuloy na magtiwala po sa inyo at magtahanda at nagbabahagi habang kami naghihintay sa nalalapit ninyong pagbabalik. Dalangin din namin ang sambahayan ni Kuya Monching Canlas, kasama namin sa panalangin ang kanyang prayer request para kay Sister Gwen Manalastas. Siya po ay nakakonfine sa Qatar Hospital. Samahan niyo po siya roon sa kanyang patuloy na pagpapagaling, makalabas na ng ospital at makapanumbalik sa kanyang mga gawain at makita niya na kayo ang nagpagaling po sa kanya. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Wilma Fernandez, kasama na yung kanyang anak na nag-medical na ito ay maging maayos ang resulta po nito. Hindi naman ang sambahayan ni Ate Christy, Kuya Edgar at Brother June Dilaw sa kanilang pangunguna sa darating na crusade. Samahan po sila sa kanilang pag-i-invite, sa kanilang paglilingkod sa kapatiran. Ay nawa ang kanilang pangaral na ito ay maging makabuluhan sa bawat isa, at maraming makapakinig, tumanggap sa inyo at makasama namin habang naghahanda sa nalalapit ninyong pagbabalik. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Teresita Dairet Reyes,
yung kanyang kalusugan, ang kanyang bukol sa leeg o lalamunan. Ito po ay inyong paliisin, lusawin sa tulong ng mga gamot na ibinibigay niyo sa kanya at sa mga natural na kanyang tinetake. At nakita niya ang inyong pagmamahal ay patuloy na nariyan. Alisin niya po ang kanyang takot o dakilang Diyos. Pagkus palitan ito ng kaligayahan at pagtitiwala na kayo ay kailanman hindi napako sa inyong mga pangako sa amin. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Emelinda Judilla, kasama na si Brother Eliseo, ang mama ni Sister Emelinda, yung kanyang anak na malayo, sina John Mark Joban, din si Angela, at si Popoy. Sama din namin ang sambahayan ni Ate Lorna, Sister Elizabeth Erese, kasama yung kanyang panganay na anak na may sakit. Ay samahan niyo po siya o dakilang Diyos. Patuloy na hipuin ang inyong mapagpagaling na kamay. Hindi ng sambahayan ni Sister Marilo del Rosario, anuman ang kanilang kahilingan sa mga sandali na ito, patuloy niyo po itong dinggin at ipagkaloob sa inila ayon sa inyong kalooban. Hindi ng sambahayan ni Sister Sweetie Burgos, Sister Mildred, Sister Shirley Rosacinto, Sister Maricel Velasquez, kasama na po yung kanyang apo na si Daniel na may sakit. May ubo, hipuin po siya na inyong mapagpagaling na kamay at siya ay guminhawa ang kanyang pakiramdam. Dalangin din namin ang sambahayan ni Ate Mitch San Jose, ang kanyang mga anak na nag-aaral, ang kanyang asawa nagtatrabaho sa malayo, ang kanyang araw-araw na pamumuhay o dakilang Diyos. Itulungan niyo po sila sa kanilang araw-araw na mga hanap buhay pag-trabaho. Ganyan din ang sambahayan ni Brother Jojo at Gatmaytan at ni Sister Janet, kasama yung kanilang anak na si Migs. Ganyan din ang sambahayan ni Sister Rose Chris Encarnado, kasama na yung kanilang member ng family na may mga sakit, especially si Marisa Encarnado na may malubhang kalagayan, at ganyan din ang kanyang buong pamilya. O dakilan Diyos, tulungan niya po siya na makilala ng kanyang pamilya ang aming Panginoong Jesus at tagapagligtas, na siyang aming provider, na siyang aming protector, at na siyang aming manunubos. Maraming salamat po at kami ay patuloy niyong nililiwanagan at nawa ang buong pamilya na ito ay makasama niya sa pagsamba. Kaya din ang sambayan ni Sister Josephine Mercado, buong Peñaranda Church, kasama na sila Sister Marlene Garcia at si Sister Bing sa kanilang pangunguna. Kaya din ang sambayan ni Sister Gloria Balbido, sambayan ni Sister Teresita Ladia, sambayan ni na Sister Sinaida Manarang, kasama na yung kanyang mga anak, yung kanyang apo at yung anak niya nasa Saudi na araw-araw nagda-drive. Kaya din naman si PJ, kasambayan ni Sister Mayna Joy Kison, ay masilaman ay may kahilingan sa mga sandali na ito. Inyo po silang pagpalain o dakilang Diyos. Kaya din ang sambahayan ni Sister Gloria Balbido, sambahayan ni Sister Evelyn Sabat, at ang sambahayan ng bawat isa na nakikinig ngayon na hindi namin nabanggit, na nawa ang inyong pagpapala sa buong maghapon na ito patuloy na maranasan ang paggabay sa amin. Ilayo niyo po kami sa masamang pag-iisip at ang aming bantayan, ang aming pananalita at mga paggawa. Pang lahat ng aming gagawin, sasabihin ay maging karapat dapat po sa inyo. Patawad po kung kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Po, salamat po sa mga prayer warriors. Salamat po sa patuloy na nagbabahagi, nag-share. Salamat. May 11 shares, dami nag-share ngayon, Praise the Lord, po. Nawa, makikita yan ng mga sinashare natin, Hindi man nila yung buksan, mahalaga na i-share natin nila, mahalaga, So yan ang ating takeaway for today. Ating ipangaral yung katotohanan, wag tayo mag-hold back, yan yung review. At ngayon ay nakikita ng Diyos ang ating puso, kung tapat ba talaga tayo o tapat-tapatan lang, at hindi lamang nililista yung mabubuti natin gawa, nililista rin ng Panginoon sa langit yung mga hindi tapat na puso. May panahon pa para magbago, mga kapatid. May panahon pa para magbago. Huwag tayo mag-hold back, huwag tayo mag-withhold, Let's go, I will go. Huwag nating sayangin yung kaligtasan na ating tinanggap, mga kapatid. Para kay Sister Mayna Joy Kison, taga saan man po kayo, welcome po kayo dito sa ating Discipleship Ministry, Devotional and Prayer and Reflections. Ay ni-invite po kayo, hindi ako nag-i-invite sa inyo, pinasabi lang po sa akin ng ating Panginoong Jesus. Si Jesus ang nag-i-invite po sa inyo, Nawa makita namin kayo muli dyan sa chat box sa mga susunod na araw.
At kung masaya po ako, masaya rin po si Jesus na nakikinig po tayo dahil tayo lahat ay natututo, no? Hanggang bukas po ulit, mga kapatid. Pagpalain tayo ng lahat sa araw na ito. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.